Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Banateros, Banateras worldwide, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli lang. Huwag niyo pong kakalimutan, pagpasok pa lang, i-like niyo po agad itong video na ito. And doon sa mga hindi ko pa po subscriber, sana po mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito. Coach Oli or Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan, konting lambing, subscribe po kayo. Okay, ito po ang magiging topic natin for today. Tamba, malapit ng mapatalsik at makulong. Pangalawa, malawakang imbestigasyon sisimulan na sa mga congressman. Ay, sa wakas. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Dito natin simulan. Nako, delikado to. Maraming makukulong na mga congressman. Nako, grabe ang baho, grabe ang alingasaw diyan sa lower house. Pag-usapan po natin to. Grace, ilang kongresista yung nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung kinalaman ng mga ito diyan sa proyekto? Pasok! Ayon kay Mayor Pasok! Ang listahan, ngunit hindi pa niya ito isinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. Matindi ang binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na mga ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang 9 na metro sa lupa, ay na-recover umanong 1 metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol. Dito muna. Okay. Tingnan po ninyo itong nangyayari sa Pilipinas. Una, may listahan po si Magalong. Dead end na po kayo. Sa mga congressman na involved dito, hindi kayo forever mabubuhay. Hindi kayo forever nasa power. Mabuti na lang merong mga tao. Kaya ako, gustong-gusto ko to si Magalong dahil talagang nakakatulong to sa bansang Pilipinas. Nakikita po naman natin na ito talaga si Magalong ay hindi gumagalaw base sa politika. Hindi base sa political color, hindi base dahil siya ay namumulitika lang. Dahil naman talagang kailangan masolusyonan. Alam naman po natin lahat ito. Even yung mga congressman, meron po tayong mga nakakausap na marami na ring congressman galit. Alam kasi nila yung kalokohang nangyari dyan. Even nga yung sa impeachment, isipin ninyo, ipinasa yung patungkol sa impeachment, may mga congressman katulad nila Marcoleta, ang hindi man lang nabasa yung impeachment, humihingi sila ng kopya. May sindikato po dyan. Hindi ko po sinasabi lahat ng mga congressman madumi. May mga malilinis dyan. Pero talaga, merong makakapalang muka. Kaya nga yan po ang kwento dyan sa Congress na yan. Marami na ring naiinis na congressman. Ang masakit kasi nito, nahawak nila ang pera. Kaya patuloy na nakakaupo ito si Tambaluslos. Di umano dahil up to now, hindi pa nagbibigay ng basbas ang Presidente Marcos para palitan na yan. Yan po ang nadidinig natin. Gusto na nilang palitang speaker yan si Tambaluslos. Yan si Bonjing. Pero hindi naman binabasbasan ng presidente.
Sabi nga, walang galaw ang Congress nang walang basbas ng presidente. Subukan mong Marcos, basbasan yung mga congressman. Tanggal agad yan si Tambaluslos. Ang laki ng problema natin sa baha. Ang laki ng masusolusyonan natin sa problema ng buong Pilipinas. Kung gusto mo talagang maayos kalahati ng problema ng Pilipinas, tanggalin mo na yan si Tambaluslos. At yung kalahati ng Pilipinas, kalahati, may solusyon na. Yung natitirang kalahating problema natin, ang makakasolve lang nito, Marcos, ikaw lang. Oo. Kahit matanggal si Tambaluslos, kalahati lang ang nasolusyonan. Yung kalahati, problema pa rin. Pero kayang solusyonan ito ni Marcos. Mag-resign ka. Walang problema, Pilipinas. Kasi nangyari, pinagmalaki mo tong flood control, oh. Tas anong nangyari? Pero ito, hawak na ni Magalong yung listahan. At alam naman natin ito si Magalong. Ready to die. Alam naman natin to si Magalong. Matapang. At hindi ito uurong. At hindi nyo to kayang bayaran. Kaya ako natutuwa sa development nito. Alam niya kung sino yung magkakasabwat dyan. At sino ang maduduming congressman na nakikinabang, na nagnanakaw ng pera ng taong bayan sa pamagitan ng flood control projects. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ganitong klaseng baha? Ipinabibili nyo ng mamahaling gamit, samantalang yung mga Pilipino nakalubog sa baha. May mga namamatay. Kayo, maayos pa buhay ninyo. Nabibili ninyo, gusto ninyo. Hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, buhay na. Samantalang meron ng mga Pilipino, mga taong bayan, hindi na umabot kinabukasan, patay na. Grabe konsensya, no? Pero, ito sa atin dito hindi na po, itong sitwasyon nitong sa flood control projects, hindi na po ito pwedeng maliitang investigasyon. Kaya nga po patuloy nilang ginigipit si BP Sara kasi para hindi ito pumutok sa balita. Hindi sila bumaho dito. Pero hindi na po ito maitatago Hindi po ito po pwedeng maliitang investigasyon. Hindi ito pwedeng sa social media lang. Hindi ito pwedeng balita ngayon tapos bukas iba na. Gagawa na sila ng malaking balita, tatabunan na naman. Kung gusto talaga nating maayos ang Pilipinas, we should put all our efforts in investigating this flood control projects anomaly. Lahat po, Bongbong Marcos, kung gusto mong malinis ang kalahati ng madumi mong pangalan, itodo mo sa pag-iimbestiga dito kay Tambaluslos sa mga congressmen. Itodo nyo po. Dapat dito po magsama-sama. This is the right time, DDS. We put pressure on them. Ikalat po natin sa social media, huwag tantanan itong patungkol sa flood control projects na to. Ng natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig. I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Yun. Dagdag pa ni Mayor Magalong, marami ang nagsasabi na handa silang sumama sa kanya sakaling ipatawag ng Kongreso.
kabilang ng mga mayor ng League of Cities at ilang kontratista na nagreklamo rin ukol sa mabagal at misulang pabayan na implementasyon ng mga proyekto. Aniya, kung maayos Isama mo dyan si Yorme Isko. Mayor Magalong, makakatulong din yan. Nababoy din ng Maynila eh. ang pag-iimbestiga, malalantad ang kalakihan ng budget na nawawala sa korupsyon na dapat sanang napapakinabangan ng mamamayan. Pinuntahan na rin niya ang mga lugar kung saan sinasagawa ang flood control project at sinabing makikita ang kakulangan ng pamantayan sa konstruksyon mula sa manipis na materyales hanggang sa mababang antas ng pagkakagawa. Sinabi ni Mayor Magalong na hintay. Kasi isipin ninyo paano hindi magkakabaha? Paano hindi masisira yung mga yan ng mabilis? Dinadaya eh. Ang gagawin nila yan, mag-overpricing yan. At bukod doon sa overpricing, ang nababalitaan po natin dyan, at ito na nga sinisiwalat ni garapalan. Garapalan yung pagkatkong o yung kanilang komisyon. So, yung paggagawa, yung materyales, talagang titipirin. Titipirin na ng todo, i-overprice pa. Ganyan po katindi. Dati hindi. Dati ang sinasabi, titipirin lang yung proyekto para kumita. Ngayon, hindi na. Tinitipid na, ino-overprice pa. Garapal. Dati nga, nangungumisyon lang ang mga politiko sa mga kontraktor. Mamaya ipapakita natin, ngayon iba na. Sila na mismo yung kontraktor. Ganyan na po kagarapal. Talagang lantaran po. Hindi po sila magnanakaw. Magnanakaw sila talaga ng bilyon-bilyon. Yaan ang target. Na kahit magkahulihan, yung pera na isubi na. Nasa offshore account na, wala na tayong magagawa. Yung grabihan na talaga. But anyway, wala man na tayong magawa. Buti sinisimulan ni Bongbong Marcos at sana hindi ningas kugon, sana hindi siya duwag, hindi yung baka mamaya pamumulitika lang yung ginagawa niya. Mamaya ibalik na naman sa Duterte. Alam mo yung ganon, hindi naman seryoso doon sa kanyang pagsugpo sa korupsyon sa Pilipinas, ginagamit lang. Wag naman sana ganon. But anyway, pumasok na po sila Magalong Si Lacson nga rin, papasok na rin. So, delikado po. Ako nakikita ko po rito, posibleng makulong. Kung totoo po yung anomalya na naglalabasan ngayon. At marami sa Congress sangkot. At di umano ay posibleng konektado. Hindi naman kasi po pwedeng sangkot yung ibang congressman tapos walang basbas ni Tamba. Medyo malabo po. Pero kung lahat po ng nababalitaan at lahat po ng lumalabas at ito pang ilalabas na listahan ni Magalong ay mapapatunayan. Hindi po ako magugulat na makukulong po, marami pong makukulong na congressman. Higit sa lahat, itong si Mr. Speaker. Kaya abang-abangin natin to. Dapat magtulong-tulong talaga tayo dito. Bantayan natin ito. Na wag na kasi alam nyo ang gagawin nila dito. Tatabunan nila. Umasa po kayo. They will do all their best para ma-impeach si BP Sara. At ngayong hindi na nila ma-impeach si BP Sara, baka papasukin naman ng ICC para pakuha si Sara, si Bongo, si Bato, para mapagtakpan. Asahan po natin mga kababayan. Asahan po natin. Maraming lalabas na balita sa susunod na araw. They will try to cover this up. Huwag po tayong papayag.
Kung ano man yang balita na yan, baka mamaya patungkol dyan sa mga sabungerong nawawala, hindi ko alam. Baka sa ICC, et cetera, et cetera. Kung anong gimmick ang gagawin nila, wag nating hayaang matabunan ito. Kasi ito ay may direct koneksyon sa pamumuhay ng mga Pilipino. Malawakang korupsyon to, hindi biro-birong korupsyon. Hindi yung isolated case. Hindi po, malawakan na po itong nakawan na ito. Malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya, this should be the top of our priorities sa mga manunood ng channel na ito. Gawin natin yung part natin. Vlogger ka man or hindi ka man vlogger, may social media ka, huwag nating hayaang manahimik at i-convince natin yung mga the likes of Magalong, Mayor Isko, pati na rin si Bongbong, tuloy-tuloy niya ito na huwag titigilan tong investigasyon na ito. I-prioritize po natin, Attorney Vic, Jimmy Bondok, ayan, Attorney Torion, yung mga idol natin na mga abogado, Marculeta, Bato, Bongo, tuloy po natin to. Itodo na natin. Na lamang ang tamang panahon at itatalagang investigating body ng Pangulo bago niya ilabas ang mga pangalan. Ayon sa kanya, kung magiging transparent ang proseso, magiging obvious ang mga responsable at hindi lang sa Luzon, kundi pababa hanggang Mindanao at Visayas. Yun. Marcos, ikaw na lang inaantay ni Magalong. Ilalabas niya ni listahan. And according to him, kung magiging transparent talaga ang investigasyon nyo, sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin, kung kayo ay magiging patas at wala kayong pagtatakpan, Bongbong Marcos, kung wala, madaling ma-obvious kung sino yung mga nasa likod nito mga 15 contractors na ito. Kasi malamang-lamang yan, sila din yan. Papatunayan ko sa inyo mamaya. Iisa-isahin po natin. Wala, naghihintay nga ako na tawagin nila ako. I'm just waiting for the summon para umarap ako dun sa Kongreso. And we are very much prepared. Ayan, hinahamon na kayo. Tambaluslo, sinahamon ka, patawag mo si Magalong. Di ba? Sana, kung hindi man ito patawag ng mga bata ni Tambaluslos kasi takot sila dahil may mga hawak to ebidensya at hindi ito uurong eh. Sana yung ibang congressman ipatawag. Ito si Magalong. Nang simulan na agad ang investigasyon. Tulungan po natin itong kalampagin natin mga kababayan, itong mga congressman. Mag-ingay po tayo sa social media na ipatawag si Magalong na magsimula na po. Marami nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang magmarsya doon din sasamahan daw ako. Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga ebidensya at hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sinong mag-investigate na body. Maganda nun. Kaya sabi ko nga itong mga pinklawan na napakaingay, na gustong paimbestigahan yung confidential ni BP Sara na napakaliit lang, 150 billion. Pag tumahimik sila dito, mga ipokrito yung mga yan. Mga santo-santita, mga simba na simba, pero duwag namang magsalita. Wala silang inatupag kung hindi yung impeachment ni BP Sara. Yung mga komunista dyan, na walang ibang inatupag kung hindi si BP Sara. Pag tumahimik kayo ngayon sa flood control projects, mga ipokrito kayo. Pero maganda ito kasi kasama niya dito mga mayors willing magmarcha papunta sa Congress para ipatawag. Ngayon natin hinahamon ang tapang ng Quadcom. Lahat ng Comcom, may Tricom pa sila, may Young Guns pa sila, may kung ano-ano sila. Yung mga grupo nyong yan, ngayon nyo ilabas ang tapang ninyo. Yan na, nagsasabi si Magalong mismo, tawagin nyo siya. Kung talagang matapang kayo. Kasi hindi yung puro vlogger ang pinapatawag ninyo. Yung ayaw magpatawag, tinatawag ninyo. Yung nagpapatawag, ayaw nyong tawagin.
Oh, hamunin natin yung Quadcom. O, abante, ngayon kayo magsalita. Ngayon nyo ipatawag. Di ba? Kung matatapang kayo, tsuwa. Dagdag pa nito na ang Kongreso na huwag sanang magbulag-bulagan sa isyu ng korupsyon, lalo't direktang apektado nito ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Tinawag din niya na itong malawakang kasakiman at nangakong haharap sa Kongreso kapag siya'y ipinatawag. Aga sa ngayon ay hinihintay nila ang pagtalaga ng Pangulo ng isang independent investigating body sapagkat siya ay naniniwalang ang makapaglalabas ng makatarungang resulta ang investigasyon kung ang Kongreso mismo ang mangunguna rito. Yan. Ako lang sa akin, kung sino man yung itatayo nilang investigador, investigating body, wag naman sana yung baka mamaya si Boying na naman. Yung mga gano'n. Yung, alam mo, may bahid politika. Kasi baka mamaya mag-iimbestiga dyan si Boying, si Torre. Or kung hindi man sila, the likes of them, na mauuwi na naman tayo sa politika kesa sinusolusyonan natin yung flood control. Kasalanan na naman ni PRRD. Kasalanan na naman ni Sara. Sana totohanin yung pagbuo ng grupo. Una, hindi duwag. Pangalawa, yung kahit sino tamaan. Pangatlo, walang bahid politika. Yung hindi mukhang pera. Yung hindi tatakbo. Kasi baka mamaya, ewan ko kung sino-sino na. Titignan mo yung nag-iimbestiga sa Quadcom. Di ba? Kaya wala tayong tiwala sa investigasyong ginagawa nila sa Congress eh. Sila din eh. Akala mo ang lilinis eh, di ba? Oh. Sana yung itatalaga na bubuin na mag-iimbestiga rito. Yung totoo lang. Yung maayos, Marcos ha. Sa bagay, andyan na si Magalong eh. Pagpalpak naman tong bubuin ni Marcos eh, magsasalita to si Magalong. Eto, tingnan po ninyo. Ha? Oh, di umano, involved sa sila mismo contractor na congressman. Oh, eto. Totoo ba to? Nagtatanong lang tayo, hindi tayo nagbibintang. Nakuha ko lang to kay Bob PH. Oh, sa Facebook, maraming salamat uli. No? Nakakakuha tayo ng mga ganito. One Rider Party List. Alro Construction and Development Corporation is the construction company represented by the father of One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez. Mr. Basil Ramon C. Gutierrez. Mag-ama pa kayo? Oh, hindi ba conflict of interest yan? Kung makapagsalita kayo patungkol sa confidential funds ni BP Sara, hindi ba ka-ipokritohan yan? Kung totoo, hindi po kita pinagbibintangan, pero hinahamon ko po kayo, sabihin nyo kung totoo to o hindi. Sabihin nyo sa taong bayan, hindi sa inyo yung construction company na yan. Kung hindi nga, tinatanong lang natin, sa inyo ba yan o hindi? Sagutin ninyo. Kasi bilyon-bilyon yan ha. Yang involved dyan. O magkano ba yan? Tingnan nga natin yung ano ko, yung... Ang laki na nito ha. Hindi na natin matotal pero ang laki niyan. Di ba? Ito yung mga bata ni Tambaluslos. I'm sure pumirma to. To One Rider Party List na si Rog Gutierrez. Tapos sa tatay mo pala yung construction company na yan. Di umano.
Pero kung ito ay totoo, anong kaplastikan yan? Maniniwala ba ang taong bayan na hindi ito alam ni Tambaluslos? Maniniwala kaya ang taong bayan kung ito'y hindi totoo? So kung anong gagamitin nilang rason? 'Di ba ganyan na tayo kagahaman? Oh. Isa pa, pakita ko rin sa inyo. Hmm. Yeah. Eto. Representative Dong Gonzales allegedly owns 77% of AD Gonzales Junior Construction, mga junior, and Trading Company Incorporated until 2015 when his share dropped to 25%. His children and sister now hold key position in the company, with his son Aurelio Brens as the majority shareholder and president. Conflict of interest? Di ba isa rin to sa maingay? 623 million pesos. Ayan, nasa Inquirer. Oh. Totoo ba? Hindi tayo nagbibintang. Pero ito nakalagay, Pampanga lawmaker faces graft case for 612 million worth of projects. Hindi ba totoo itong balita na ito? Peke ba yung sinabi ng Inquirer? Paki-deny po kung hindi totoo. At paki-explain bakit kayo nadadawit. Pero kung totoo to, anong kaplastikan to? Anong kaipokritohan to? Alam niyong conflict of interest yan eh. Kaya hindi po natin tatantanan. Merong dapat managot dito sa flood control projects na ito. Ang tatanga naman kasi, ang hindi ko maintindihan, bakit gagawa sila ng corruption patungkol pa sa baha? Ang hirap itago niyan. Bakit? Halos buwan-buwan meron tayong bagyo. Pagpalpak talaga kayo, sisingiling kayo. Hindi nyo maitatago eh. Bakit pipili kayo ng kukurapin nyo? Yung baha pa. At kung totoo ito, hindi ba ito alam ng speaker nyo? Tanong, kasabwat ba si speaker nyo rito? Mag-iingay pa rin ba kayo? Ngayong alam na ng taong bayan ang inyong anomalya, mag-iingay pa rin kayo sa pag-iimbestiga sa kakakaparanggot na confidential funds? Kung totoo ito. At kung hindi, gusto namin marinig ang mga sagot ninyo. At ang inyong dahilan kung bakit kayo nadadawit pero hindi naman totoo. Ito pa isa. Yung sinasabi na ni VP Sara na kapartner, partner in crimes nitong si Tambaluslos. Di umano, ang sabi niya, dalawa lang ang may-ari ay ang may hawak ng pera ng taong bayan. Di umano, si Tambaluslot at si Saldico. Kanya daw yung SunWest at ano pa yung isang kumpanya? Hightone Construction. Basahin natin. Ako, Bicol.
billion po ito ha. We are talking of 15 billion flood control projects between them. Ako, Bicol Representative Elizalde founded SunWest Group Holding Company amounting to 10 billion. The parent company of SunWest Incorporated is brother Christopher Ko. O, magkapatid pa kayo. Former Ako Bicol Congressman co-founded both SunWest and Highton Construction and Development Corporation. 10 milyon sa'yo at kulang-kulang 5 milyon dun sa kapatid mo. Billion, I'm sorry. We are talking about billions here. Cheap yung milyon. Ha? Cheap. Isipin mo yan. Isipin nyo yung pera nyo magkapatid. Sa pamilya nyo pa lang. Buhay na hanggang kaapu-apuhan nyo. Samantalang yung iba, hindi alam saan kukuha ng susunod nilang pagkain. Totoo ba ito? Sa inyo ba yung mga korporasyon na yan, yung mga kumpanyang yan, construction company na yan? Kasi bawal po yan, conflict of interest po yan. Kung hindi ito totoo, gusto naming marinig ang paliwanag ninyo bakit kayo nadadawit. Pero kung totoo ito, dapat makulong tong mga to. Kung totoo ito, hindi maitatanggi na very possible kasabwat dito si Tambaluslos. Ako naniniwala kung iimbestigahan ng maayos to, meron at meron dapat makulong. Because definitely may nakurap na pera. Kasi substandard yung mga ginamit, sabi nga ni Magalong, mahinang kalidad. Dapat may makulong dahil hindi natin maitatanggi merong nagnakaw. Ang tanong na lang, hindi na question kung may nanakaw o walang nanakaw. Definitely may nanakaw. Ang tanong na lang, sino yung magnanakaw? Kaya dapat merong makulong. Hindi po pwedeng hindi. Hindi po pwedeng merong makaligtas dito. Hindi po tayo magbibintang kung sino yung mga magnanakaw. Ang gusto lang po natin, may makulong dahil definitely may magnanakaw. Ang magdidesisyon po niyan ay yung mga otoridad na may kapangyarihang mag-decide kung sino yung mga magnanakaw. Kung sino yung mga buhaya. It's about time umahon ang Pilipinas. Malawakang panloloko po ito. Hindi ito yung barya. Hindi tayo makakaahon kung hindi natin hahabulin itong mga ito. Kasi itutuloy nila yan. At kung itutuloy nila yan, kawawa ang mga Pilipino, ubos tayong lahat. Kaya kailangan magtulong-tulong tayo na i-convince natin na imbestigahan kung sino yung mga magnanakaw. Hindi tayo ulit hindi tayo nagbibintang. Pero dapat mahuli kung sino yung magnanakaw nang hindi ulitin at hindi napamarisan at makaahon tayo. Kasi yung pagkakalubog natin sa baha at pagkakalubog natin sa kahirapan, pagka wala tayong ikinulong, wala tayong naparusahan, wala tayong inimbestigahan, magpapatuloy yung ating pagkalubog sa baha, magpapatuloy yung ating pagkalubog sa kahirapan. Kaya nga po, lahat po tayo may responsibilidad. Mapa-vlogger ka o hindi ka mapa-vlogger, let's convince them, hanapin yung mga magnanakaw na buhaya. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli. Maraming salamat. God bless everyone.